Morning. Morning. So ngayon naman po ay hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage mula sa Tagalog. Colossians chapter 3 verses 22 to 25 para po sa ating karagdagang kaalaman. So Colossians chapter 3 verses 22 to 25. Ganito po ang sinasabi: Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakakita man o wala, gumawa kayo hindi para kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantipalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ang makasalanan naman ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang itinatanggi. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Okay. Kapag nag-evaluate po tayo or nag-a-analyze ng mga problema at an organizational level, we would normally base it on things na nakikita natin, things that are seen. Nakabase po ito sa mga actions, so yung ginagawa natin or behavior ng mga tao. And then from there, we connect it doon sa mga motivations. Usually, ang mga motivations, nakikita lang yung base sa mga actions. Halimbawa na lang, kapag masaya ka sa ginagawa mo, paano mo nalalaman na ang isang tao ay ganado sa kanyang ginagawa? Makikita yun sa kanyang behavior. Maaga kang pumapasok, di ba? Before punch-in time, nandun ka na. Hindi lang yun. May pag-usa, di ba? Mabilis natatapos din ang trabaho. Pero paano pag walang gana sa trabaho? Ano ang behavior? Laging late? Or hindi ka mahagilap? Laging tinataguan ang TL? Diba? O laging nasa pantry? Kakapasok lang? Ang pasok ay 8:30 pero pumasok ka alas 10. Pero dahil 10:15 ang break, diretso ka na sa pantry. Merong mga ganyan. Tapos walang ginawa sa pantry kundi makipag-chismisan. Hindi lang yun. Mapapansin din, biglang bumababa ang quality ng output o ng trabaho. That is what I mean na kinoconnect ang behavior sa mga motivations natin. We only understand motivations because of yung outside actions. Pero sa panahon natin ngayon, nagsha-shutdown po ang communication process dahil sa maling konsepto. Maraming gumagamit ng yung ganitong konsepto, no? Maraming gumagamit nito. Huwag mo akong husgahan dahil hindi mo alam ang aking pinagdadaanan. So siguro iniisip natin, so pastor, anong problema doon? Ang nangyayari kasi, hindi natin naiintindihan kung ano ang totoo at pinagmumula ng problema. Shutdown na natin agad. Mayroon tayong attitude kasi na hindi tayo willing makipag-usap sa iba o hindi tayo willing na pag-usapan kung ano ba talaga ang problema. Defensive and offensive din tayo pag sinabi natin yun. Binanggit lang natin na mayroon tayong pinagdadaanan. Pero hindi tayo willing na ipaliwanag ito sa iba. Diba? Pag sinabi mo, huwag mo akong husgahan dahil hindi mo alam ang aking pinagdadaanan, diniscuss mo ba talaga kung ano yung problema? Hindi. So, paano malalaman ng kausap mo? Kasi nga, ayaw natin na pinakikialaman tayo sa ating mga masasamang gawa. Alam natin masama yung ginagawa natin, pero sinashutdown na natin para hindi tayo mapakialaman. Hindi lang yun. Pagkatapos nun, babalik na rin natin ang usapan. Kasi nga, nasa offensive na eh. Na kesyo walang alam ang ating kausap. Kesyo hindi tayo maintindihan. Samantalang in the first place, tayo po ang may responsibilidad
na ipaliwanag sa iba kung saan nagmumula ang ating problema. Bakit ganun ang ating ginawa? In the Bible po, God's Word tells us that God is not just concerned about our actions o yung pinapakita natin sa labas. He's also concerned about what goes on in our minds and in our hearts, about yung mga objectives natin, yung mga ambitions natin in life, and the things that drive us to keep us going. This is interesting dahil dito sa ating passage, magkasunod na sinabi po ni Apostol kung kanino talaga tayo naglilingkod. Ano pa talaga ang focus natin? Ano pa talaga yung motivations natin habang tayo ay gumagawa? Sabi po niya sa verse 23 ng Colossians chapter 3, verse 23a, whatever you do, do your work heartily as for the Lord. Tapos, next passage agad, sa 24b, sabi niya, it is the Lord Christ whom you serve. Yung mga ganitong klaseng mga parallels or itong mga ganitong klaseng mga thoughts na pare-pareho, pag paulit-ulit na nakikita natin sa scripture, it means na may emphasis ito at importante ito. Parang sinasabi dito ni Apostol Pablo, dito ang focus. Ito. Dito umiikot lahat. Habang tayo gumagawa. Last week po, napag-aralan po natin mula sa 2 Thessalonians chapter 3, verses 16 to 15, na tinawag tayo ng Diyos para sa kapanalan, hindi sa katamaran. And what does this holiness inside the church look like? Kasi nga, ang problema nila sa Thessalonica, yung katamaran ng ilan. So, itong kabanalan, ganito magiging itsura sa loob ng church. So, ang paggawa at pagtatrabaho ay kabanalan. That is the simplest principle na matututunan natin doon. At kabutihan sapagkat sa pamamagitan nito, nakakatulong tayo sa pagbubuhat ng kabigatan ng iba. And syempre, kasama din doon ang maayos na pamumuhay. Pangalawa, ang pagdidisiplina ng mga kapatid sa pananampalataya na ayaw sumunod at mas gusto pang mamuhay ng tamad, yung pagdidisiplina sa kanila ay kabanalan din. We looked at this issue from a church perspective last week. Ngayon naman, itutuloy po natin ang tema ng sin of idleness or laziness. This time naman po, from a personal perspective naman, in Paul's letter to the Colossians. So brothers, sisters, and friends, sa atin po na may pinagdadaanan at nahihirapan sa pananampalataya, panalangin ko po na matagpuan natin ang ating kasiyahan at kalakasan sa salita ng Diyos. Nawa tumimo ito sa ating mga puso at bigyan tayo ng ating Panginoon ng mga bagong naisip na makilala siya sa kanyang salita bilang makapangyarihang Panginoon at dakilang manunubos. Habang nakikilala natin siya, nawa matutunan din natin tumugon sa maayos na pamumuhay, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, sa presensya ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ganito ang magiging tanong naman po natin sa ating passage for this morning. As a Christ follower, what attitudes should I have? What attitudes should I have to overcome the sin of idleness? What attitudes should I have to overcome the sin of idleness? So last week, katulad ng nasabi ko, ang perspective na tinignan natin ay ang church level or corporate level. Ngayon naman po, ang titignan natin, ang susuriin natin ay ang ating mga sarili. Number 1, sige. Punta tayo sa ating passage sa Colossians. So, itong aklat ng Colossians, ang background lang ito, kasalukuyang naka-house arrest po si Apostol Pablo sa Roma habang sinusulat niya ang liham na ito. Tinuturing ito na twin letter na Book of Ephesians. Ayon sa mga scholar, makikita natin kasi ang pagkakapareho ng mga contents at structure nito. At malamang sa malamang, nung sinusulat niya ito, sabay niya sinusulat ang Ephesians at saka Colossians. Although similar ang mga problems at saka mukhang pareho ang structure, of course, may mga pagkakaiba din. Ang city of Colossae
tulad ng Ephesus ay nasa Asia Minor po. Ang Asia Minor ay tinatawag na Turkey sa ngayon. Noong panahon nila, may bagong false teaching na pinaghalo ang Jewish at saka Gentile teaching. Pinaghalo-halo nila. At lumalaganap yun dito sa region ng Asia Minor. Dahil dito, nanganganib ngayon ang church at Colossae na matangay ng mga maling katuruan. Sample lang, may mga nagtuturo na lahat daw ng physical na bagay ay evil at hindi maaari mabuhay muli si Kristo. Kasi nga, ang resurrection ay bumabalik siya sa kanyang katawan. Yun yung paniniwala nila at ang katawan daw ay marumi. So pinagtatawanan nila ang theology of the resurrection. Kasi nga, saan ka nakakita ng Diyos, all of the divine is supposed to be clean. Pero sa resurrection, bumabalik daw si Kristo sa laman at ang laman ay marumi, so bakit siya babalik sa karumihan? So pinagtatawanan nila. Dahil dito ang mga ilan sa church ay nahikayat na manumbalik ngayon sa mga maling katuruan at maling pamumuhay. Which Paul addresses dito, specifically ngayon, sa relationships. Kanina binasa ng ating kapatid yung halos buong passage. Sinama niya pati ang domestic life, yung relationships inside the home. Pero actually, lahat ng relationships inside the home, kasama pati yung tinatawag natin na master at saka slave relationships, which I will explain later. So alam ko ni Apostol Pablo na nakasisira itong mga maling pamumuhay, itong mga bagahe na pinasok nila sa loob ng church. Because right teaching results in right living, it definitely follows na wrong teaching results in wrong living. And wrong teaching affects our relationships. Hindi lamang sa loob ng church, pati na rin sa ating mga pamilya, at syempre sa ating mga employment relationships. The way we live life as a whole, apektado dahil sa maling turo. Which leads us dito sa ating passage sa verse 22 ng Colossians chapter 3. At ganito po ang sinasabi sa verse 22. Slaves, in all things obey those who are your masters on earth, not with external service as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. So pagkatapos po ibigay ni Apostol Pablo ang instructions para sa ikaaayos ng pamilya, nagbigay rin siya ng instructions para sa ikaaayos ng kanilang mga work relationships. Ngayon, nagtataka po tayo siguro, bakit nakapaloob ito sa heading na, siguro pag tinitignan natin yung mga Bibles, makikita natin yung heading dyan or subtitle, family relationships. Bakit kasama pati yung slave and master? Or yung title na Rules for Christian Households. Ganito yan. Ang slavery noong unang panahon ay fundamental institution ng civilized society. Kapag nanonood tayo ng mga Greek at saka Roman na mga TV series, mapapansin natin, part ng society nila talaga ang master at saka slave relationships. And tinuturing na nilang property ang mga alipin. Ang mga alipin ay bahagi ng kanilang sambahayan. Kaya dito sa ating passage, ang treatment ni Apostol Pablo sa mga alipin ay ganun din. It is under the heading of household instructions. And itong mga slaves, they were supposed to be under the protection of their dominos. Mapapansin natin yung ibang versions ng Bible, ang ginamit yung mga earthly lords nyo. Lords or dominos. Yung ibang translations, ginamit masters na yun. Ganun pa man, kahit may mga batas at nagde-define ng kanilang relationship ng unang panahon, hindi ito pinatutupad ng maayos. Dahil ang tingin po sa mga alipin ay property o pagmamayari ng kanilang Panginoon, madalas silang minamaltrato. At sila ang unang pinaghihinalaan. Na kapag, halimbawa na lang, kapag may amo na pinaslang, ang pinaghihinalaan ay ang kanilang unang pinaghihinalaan ay mga alipin. And ang mga alipin, hindi nila maaaring ipagtanggol ang kanilang mga sarili sapagkat sila ay property lang. Dahil sila ay property rin ng kanilang amo, ang bunga ng kanilang pagpapagal ay kadalasan napupunta sa kanilang amo, hindi sa kanila.
And so, wala silang halos napapala doon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Kapag ganito ang turing ng isang komunidad, pag ganito ang mindset ng isang community sa mga gumagawa at naglilingkod, ano po sa tingin natin ang magiging quality ngayon ng trabaho? Minamaltrato ka, ang tingin sa'yo ay pag-aari lang. Tapos, dahil ikaw ay property lang, hindi mo pwede ipagtanggol ang sarili mo, wala ka masyadong karapatan. Kung ano ang gawin sa'yo ng amo mo, yun ang nararapat, yun ang tama. Ano kaya ang magiging quality ng trabaho? Maganda ba? Excited kaya tayong maglingkod kung tayo ang alipin ng unang panahon? O nakakawalang gana? Dahil ganito ang pagtrato nila sa mga alipin, ang general complaint po ng mga free men, hindi yung slaves, yung mga free men na nagmamay-ari ng mga slaves, ang general complaint at attitude sa mga alipin ay mga tamad daw sila. Pero sinong hindi tatamarin kapag hindi maayos ang pagtrato sa iyo, di ba? So ganyan ngayon yung problema na inaayos dito ni Apostol Pablo sa church at Colossae. Dahil property ang tingin sa mga alipin, maraming naniniwala noong panahon nila na hindi makakapag-exercise ngayon ng sound moral judgment ang mga alipin. Pero dito makikita natin kung paano sila kausapin ni Apostol Pablo. They are members of the church. At ang kinakausap sila ni Pablo, binibigyan niya sila ng instruction. Sinasabi niya sa kanila kung ano ang tama at mali. Sabi niya sa kanila, slaves, in all things obey those who are your masters or lords on earth. Mapapansin natin sa kanyang instruction na itong kausap niyang slaves o alipin sa loob ng church ay may pinaglilingkuran na Lord. Hindi plural ha. Singular. Capital L. At mayroon din sila pinaglilingkuran ng mga lords na plural or masters on earth. This means na ang mga kausap po ni Pablo ay mga alipin na Kristiyano. Sila ang nakakakilala sa Panginoon. Ang iba naman, later on, mababasa natin sa chapter 4 verse 1, ay mga Christian na amo, which Paul deals later sa kanyang instructions. Tinuturo dito ni Apostol Pablo na may kaayusan ngayon ang lahat ng bagay sa mundo. Even though they are slaves, bahagi yun ng kaayusan na nilagay ng Diyos sa mundo. Hindi ibig sabihin nun na pinapromote ang slavery. Tinalaga ng Diyos ang mga pagiging amo at alipin dito sa mundong ito. Merong order ang mga bagay-bagay. May boss, merong subordinate. Merong mga mamamayan, merong presidente. O may mga hari. Kapag pinaglilingkuran at pinagsisilbihan daw nila ang kanilang mga boss-amo, dapat daw nila sundin siya sa lahat ng bagay. Siguro sa panahon natin, sa lahat ng bagay, napapaisip tayo. Pero kailangan po natin maintindihan kung ano yung konteksto na binibigay ni Apostol Pablo. Huwag natin dadalhin ang text of Scripture agad sa background natin sa ngayon. Ano ba ang background nila? Bakit sinabi ni Pablo, sundin nyo ang inyong mga Panginoon sa lahat ng bagay? Doon sa binasa ng ating kapatid kanina, in all things. So ano kaya ang ibig niyang sabihin na obey them in all things? Sabi po ni Apostol Pablo, not with external service, as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. So wag daw sila magpapakita ng gawa kapag nakatingin lang ang kanilang amo. And then tapos the rest of the time, petiks-petiks na lang. Yung iba may ganyan ang style eh. Kapag nakatingin lang ang boss nila, doon lang sila magpapakita na nagtatrabaho sila. Pero sa oras na tumalikod na yung boss, prente na. Party na tayo. Coffee na lang. Tapos papasok mo lang, meron pa akong 7 hours, 5 minutes bago mag time out.
Nagbibilang na agad ng time out kapapasok pa lang. Style. Sabi ni Pablo, wag ganun. Wag daw sila mapagkunwari. Wag puro panlabas lang. Pagbutihin daw nila ang kanilang trabaho. Gumawa sila ng may katapatan at takot sa Panginoon. Kahit hindi nakatingin ang kanilang amo, gumawa sila, magkusa, at ibigay nila ang kanilang best sapagkat nakikita sila ng Panginoon. Ganyan sila susunod sa lahat ng bagay. May katapatan at takot sa Panginoon. So what do we find here? We find here yung first principle natin. Sa verse 22, because Christ is our Lord, all of our work is for the Lord. So kung meron po tayong mga boss at superior, hindi tayo naglilingkod para sa kanila. Sumusunod tayo dahil may takot tayo sa Panginoon. Yun yung principle dito. A Christian subordinate is not just a subordinate of those in authority in this world. We are first and foremost a slave of Christ before we are a subordinate of men. We are slaves of the Lord Christ. Sa ibang scripture, text of scripture, ganito ang sinasabi. We have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body and spirit, which are also Christ. Dapat nakikita itong pagbabago at pagiging alipin ni Kristo sa ating mga commitment sa kanila at sa paglilingkod. And if there is an image, mga kapatid, if there is an image of a trustworthy and responsible worker, dapat tayo ang unang-una nilang naiisip. Tayo mga takay Kristo. Ipakita natin sa kanila ang pagbabagong dumating sa atin dahil sa magandang balita. Because Christ is our Lord, all of our work is for the Lord. Tuloy po natin sa verses 23 to 24. Sabi dyan, whatever you do, do your work heartily as for the Lord, rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of your inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. So pagkatapos ibigay ni Apostol Pablo ang general instruction na sumunod sa kanilang mga masters, binibigay niya ngayon ang isa pang dahilan bakit dapat silang sundin. Alam po natin ang ibig sabihin ng tanong na para kanino ka bumabangon? Para kanino ka ba talaga bumabangon? Sabi pa nga doon sa ad na yun, anumang pait ng buhay, kaya itong pasarapin. Parang Nescafe Creamy White. Para kanino ka bumabangon? Madaling sagutin itong tanong na ito kapag maayos ang mga relationships. Pag maayos ang mga pagsasama. Pag hindi ka inaapi at hindi ka minamaltrato. At pagpayapa sa loob ng bahay. Madaling maglingkod. Pero paano kapag hindi? Madali bang sagutin para kanino ka bumabangon? Ito ang dahilan hindi dapat inaangkla ang kasiyahan natin sa tao. Yung mga Christians of old, meron silang sinasabi, paulit-ulit nilang sasabi, wag na wag kang titingin sa tao. Dito sinasabi ni Pablo, wag na wag mong iaangkla ang kasiyahan mo sa tao. We are not to do our work for men. Kasi kapag magulo na sa loob ng bahay, pag magulo na sa loob ng office o sa work area, paano na? Paano sasagutin ang tanong na ito? Sasabihin mo, hindi ka na masaya. Disappointed ka na. Men will always disappoint. Men will hurt. Men. Dahil nga sa kasalanan. Yun ang normal sa mundong ito. And so, nagiging pabigat emotionally ang tao. But
the biblical principle is that we are not to do our work for men. Sabi ni Apostol Pablo, whatever you do, do your work heartily or happily, enthusiastically, as for the Lord, rather than for men. Yes, you can be happy. You can work heartily. Kahit nahihirapan tayo sa ating kalagayan, ang attitude natin kapag tayo ay gumagawa o nagtatrabaho ay hindi para sa tao. Ang dahilan ng ating pagbangon sa bawat umaga ay sa Panginoon. Para sa Kanya at dahil sa Kanya. Ang hininga natin, bakit tayo nakabangon? Ang hininga natin sapagkat ay nanggaling sa Kanya. Ang trabaho natin ay galing kanino? Galing sa Kanya. At ang ating oras para makapagpahinga at the end of the day ay galing din sa Kanya. Lahat ng bagay galing sa Kanya. Lahat ng ito ay pagpapala mula sa Kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang ating paggawa. And He is the reason na magagawa natin ang ating mga gawain ng magaan sa kalooban, ng may kasiyahan, kahit na hindi maganda o hindi payapa sa loob ng bahay at kahit hindi payapa sa office. Verse 24, sabi dyan, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Ano kaya ibig niya sabihin na ito? Ito yung dahilan bakit kaya natin magtrabaho ng may kasiyahan. He wants us to hold on to the promise of receiving the reward of the inheritance. Ano to? Buksan lang natin sandali sa Colossians 1:12-14, sa chapter 1. May binanggit si Apostol Pablo doon tungkol dito sa inheritance na ito. Sa Colossians 1:12-14, sinasabi po niya, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, nagpapasalamat daw po tayo sa ating Ama sa Langit dahil minarapat niya tayong ibilang sa mga mana ng mga banal sa kaliwanagan. Bakit tayo naibilang sa mga banal sa kaliwanagan? Dahil niligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang mahal na anak. Sa mga tuwid, bilang banal ng kaliwanagan, ang ating mamanahin ngayon ay ang kaharian ng kaliwanagan. Hindi ito katulad ng mana sa lupa na portion by portion. Ang pinag-uusapan dito, bibigay niya sa atin ang buong kaharian. So tumanggap man tayo ng pang-aapi at pagmamaltrato sa buhay na ito, ang inilaan para sa atin ng Diyos na nahihirapan dahil sa ating kalagayan at sa ating mga trabaho at nagbubuhat ng ating mga kabigatan ay ang kaharian. Yun ang inilaan niya para sa atin. The kingdom of light. At para maging bahagi ka ng kingdom of light, kailangan ituring ka na tagapagmana. Kailangan ituring na anak. At yun yung turing niya sa atin, mga anak. Ang tinuturo dito ni Apostol Pablo, ngayon, pag tinignan natin sa verses 23 and 24 ay number 2, God sees our faithfulness and promises to reward us with glory. God sees our faithfulness and promises to reward us with glory. Uulitin ko po, para klaro. Paul is not promoting slavery dito sa Colossians 3. He is also not telling Christians
or Christian slaves and workers na maging emotionless o maging manhid kayo sa mga bagay-bagay. Baka yun ang iniisip natin. Hindi rin niya sinasabi na magrebelde ka at layasan mo ang iyong amo o guluhin mo ang kanyang buhay. The Bible sees rebellion as disorder or wala sa ayos. Kaya kung papansin natin from cover to cover, the Bible frowns at rebellion. Ang tinuturo dito ni Pablo ay ang pagkakataon na pinagkaloob sa atin na mag-exercise ng pananampalataya sa Panginoon at maipakita ang biyaya ng Diyos sa ating pagbabago. In what manner? Sa pamamagitan ng ating paggawa. At sa ating pagsunod sa mga boss. Na kahit minsan, napupolitika tayo. Na minsan, alam natin na nagawa natin ang best natin pero hindi maintindihan ng ating mga boss. Kaya binibigyan tayo ng mababa na evaluation. Alam natin, masakit sa kalooban. Minsan, pinagtatawanan tayo. Inaapi dahil sa pananampalataya. Sinasabi dito ni Pablo, kahit ganito ang nangyayari sa atin, wag tayong tutugon ng may pagbabalat kayo. Ipakita natin na matino tayo mag-isip, matuwid makitungo, masipag magtrabaho, dahil may naghihintay sa atin na pag-asa, kapalit ng lahat ng ating paghihirap sa mundong ito. Punta tayo sa verse 25 naman. Number 3, verse 25. God will punish the unfaithful servant. So kanina, nakita natin yung reward para sa mga faithful. Dito naman sa verse 25, number 3, God will punish the unfaithful servant. Ito yung negative reason sa mga gumagawa at namumuhay sa masama. Verse 25, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Ang verse 25 po ay babala. Dahil matatanggap po ng mga tapat ang kanilang gantimpala, gawin din ang mga lingkod o alipin na ayaw sumunod at pinipili na mamuhay sa masama. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo na wrong which he has done dito ay lahat ng bagay na kasama sa pagkukunwari, yung nabanggit niya kanina sa verse 22. Lahat ng pagkukunwari, lahat ng panluloko, lahat ng pagpetiks-petiks sa trabaho, lahat ng yun. Ito ang babala sa ayaw sumunod at ayaw makinig sa instruction ni Pablo. Kung iniisip po natin ngayon na porket, yung boss ko hindi naman mararamdaman yung petiks-petiks ko eh. Mayaman na mayaman yung boss ko, ako ganito lang. Abala ang aking kalagayan. Kung iniisip po natin na makakalusot tayo porket mahirap tayo sa mundong ito o hindi tayo malakas, mag-isip-isip po tayo. Dahil ang ating mga panlilintang, ang ating mga pagsisinungaling, ang ating mga pagnanakaw, maaaring hindi tayo nagnanakaw ng pera. Dahil wala tayong access sa accounting department. Pero nagnanakaw po tayo ng oras. Kung iniisip po natin na makakalusot tayo, darating ang araw na malalantad kung sino talaga tayo. Sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat. At ang Diyos ay walang, ano sabi dyan? Walang tinatangi. Hahatulan niya ang lahat. Nakikita niya lang ang lahat at hahatulan niya ang lahat. Sa mabuting balita po, makikita po natin na may pinadala ang Diyos na namuhay ng tapat. Scriptures tell us na namuhay siya
na isang alipin, ipinanganak na tulad ng isang karaniwang tao, nagpakababa, at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Sa Kanya siningil ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan. Ang parusa na dapat sa atin ay pinataw sa Kanya upang tayo ibilang sa mga banal sa kaliwanagan. Siya ang totoong liwanag. At ang pangalan niya po ay Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at kaibigan, bagamat mayroon tayong mga amo, mayroon tayong mga superior dito sa mundo, ultimately, isa lang ang ating pinaglilingkuran. Siya ang nagbayad ng malaking halaga para tubusin po tayo. And so because Christ is our Lord, all of our work is for the Lord. Maaari tayong gumawa ng may kasiyahan, kahit may pinagdadaanan, kahit may kabigatan, sapagkat binilang tayo sa mga tagapagmana ng kaharian. God sees our faithfulness and promises to reward us with glory. And the day will come when God will punish those unfaithful servants. Ipakita natin ang pagbabago sa ating buhay. Ipakita natin si Kristo. These are the biblical attitudes that we should possess to overcome the sin of idleness. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukod po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang.